Hello guys, good morning, good morning. It's me again, Saisi. So sa hindi pa pala naka-subscribe ng YouTube channel ko, Saisi TV, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Hirap mag-Tagalog guys. So trying hard tayo mag-Tagalog. So for today's videos guys is continuation to sa story ko about my surgery, about my gallbladder. Yes, it's continuation. So is part 2 na to siya kasi na ngayon lang ako ang ganda ng ang ganda ng boses ng mga ibon. Nandito ako sa park kasi. So dito ako nag-vlog today kasi off ko today. So today is Sunday, September 15. Yes, September 15 today. So for today's video, i-share ko sa inyo kung gaano kahirap magka-hospital ka sa ibang bansa na wala kang kasama kahit kaibigan, family mo, ikaw lang talaga mag-isa. So dito ko talaga na dito ko talaga na experience, ito ang pinaka-worst na experience ko because before, naka-experience na din ako na hospital ako dati, but nandun yung family ko, nandun yung mama ko, nandun ang papa ko, mga kapatid ko, nandun sa akin. Sila palaging nandun palagi sa tabi ko. Pero dito guys, yung na-hospital ako, yung na-surgery ako, grabe as in. Doon talaga ako naiyak na sa isip mo pa lang, pag naoperahan ka, sinong kasama mo? Yun talaga ang hinihindian ko that time na operahan ako kasi iniisip ko paano ako wala akong kasama. So una pala nung time na pumunta ako sa hospital, naisip ko na talaga na parang ma-confine talaga ako. So ito ako, Girl Scout kasi ako advance ako mag-isip. Dami ko talagang dalang damit. Yes, dami kong dalang damit. Parang pang 1 week ko talaga na damit ang dala ko. Nagdala ako ng mga lahat na gagamitin ko doon. Underwear, bra, basta lahat na damit nagdala ako kasi iniisip ko pag ma-confine ako, siguro may damit talaga akong dala. So hindi ko pala alam na pag ma-confine tayo dito, ma-confine kami dito, may mga damit pala na mga issue ang hospital. So no need ka pala magdala ng maraming damit. Magdala ka lang ng 2 damit, pangalawa yung pag-uwi mo papunta doon, okay na pala yun kasi everyday or ilang beses ka kahit madumihan mo yung damit mo, kahit ilang beses ka magpalit sa isang araw pwede kasi maraming doon issue na damit sa hospital. So yun, kasi Girl Scout ako, marami akong dala na damit. Yun. Pero ang importante, may dala akong panty, mga 1 kusina sigurong dala ko, 'di ba? So ayun. Buti na lang may marami akong dala. So na-confine talaga ako that time. So way back sa story ko na ang hirap pala ma-hospital ka na ikaw lang talaga. Alam mo ba guys, nung naoperahan ako, pumunta ako doon Martes kasi acute na yung gallbladder ko. Pumunta ako ng Martes, nag-declare talaga yung doktor na kailangan ko talaga ng surgery pagka Miyerkules na kasi nakita na sa ultrasound talaga na may nakita na talaga nila kung saan yung ugat ng sakit ng tiyan ko. Yun. So nag-declare na talaga yung doktor na kailangan ko ng surgery. So napaisip ako, pag mag-surgery ako, paano na ako? Kasi 'di ba, nag-work ako dito. Iniisip ko pag kung mag-success man 'yun ang surgery ko, syempre nasa stage pa ako ng recovery. Sino ang mag-aalaga? Yun talaga yung mga doubt ko na hindi talaga ako magpa-opera. Pero no choice talaga ako guys kasi sinabi ng doktor, kahit bigyan pa nila ako ng pain reliever, tawag nito, gamot na mawawala yung sakit that time, pero pag sumpungin talaga ako ulit next time, kahit ilang antibiotics pa na i-take ko, hindi na talaga yun siya mawawala. So kailangan talaga siya ng
surgery, the best way is surgery talaga. So sabi ng doktor, it's your decision daw kung magpa-surgery ako or hindi. Basta sa susunod daw na atake ko is mas grabe pa ang mangyari sa akin. Syempre, na-experience ko yun, ang grabing sakit sa akin. Diba sinabi sa doktor na mas grabe pa daw ang sakit na mararamdaman ko pag aatakihin ako ulit. So, ako mismo nararamdaman ko yung sakit. Kung grabe pa yung sinasabi ng doktor, pero yung feeling ko that time, mas grabe na yung sakit, as in grabe na. So nag-sign na lang talaga ako na kailangan ko na i-surgery talaga ako. So ayun, alam nyo ba, ang hirap guys, pagkatapos kong na surgery, nandoon na ako sa recovery room ko. Ang tiyan ko talaga, ang bigat-bigat. Nandoon na yung naka-bandage na yung tiyan ko kasi tatlong surgery yung sa tiyan ko. Tapos pag pupunta ka ng CR, kasi guys, nagulat pa ako pagkatapos ng surgery ko kasi first time ko ngang na surgery, di ba? So tatlo yung talaga yung opera sa akin, pang-apat yung sa tube. Hindi ko alam bakit may hose pa sa gilid ko. Sabi ko nang ganyan, mamamatay na talaga ako nito. Grabe talaga guys, yung alam mo ba na ang depression mo, hindi mo talaga maisip ba't may tubo. Tapos na ako na surgery. Tapos naisip ko ba't may tubo pa yung gilid ko. Nagtanong ako ng nurse. Yun pala yun. Impi ang tawag nila doon. Hindi ko alam. Hindi ko natanong kung ano ang ano ang meaning ng impi. Doon pala nilalabas. Drain pala yun ang tawag. Doon dinidrain yung natitirang mga tubig, dugo na galing sa surgery ko. Kaya pala hindi siya tinatanggal. So naopera ako ng Miyerkules, natanggal siya, mga Friday na siya tinanggal kasi kailangan pa talagang i-drain lahat ng mga dugo at saka mga tubig na doon pa galing sa opera ko sa loob. Yun pala yung pero grabe, alam nyo ba guys, grabe yung struggle ko nung that time kasi masakit pa yung surgery ko, diba? Buti na lang malapit ako sa yung room namin, mga walking distance lang, mga 10 step lang ata galing sa room namin. Dala-dala ko yun yung yung hose at saka yung parang bag siya na plastic, ganun siya kalaki. Doon nag-stock yung mga water at saka dugo. Dala-dala ko yun, bit-bit ko yun, sa kasama ko yung dextrose. Ako lang talaga mag-isa, dala-dala ko yun. Grabe yung feelings guys na kawawang-kawawa ka tingnan, na grabe, as in ako lang talaga. Tapos sila ni amo pupunta doon kasi yung visit hours doon is 6 to 8. Tapos labas nila galing sa trabaho is 7. So dadaan sila sa akin mga 7 to 8, mga 1 hour sila magstay doon. Siyempre kinukomfort nila ako lang mag-isa. Wala din kaibigan na pwedeng, ang mga kaibigan ko kung gustuhin nila na pumunta, mag-visit sila doon 6 to 7, pero ni isang kaibigan ko wala talagang pumunta sa akin. Yes, wala nang kaibigan na nakaalala sa akin. Kahit gustuhin Manila na pumunta doon, pero meron din silang mga amo, hindi ko alam kung papayagan ba din sila. Pero dito guys, kahit isang barangay pa yung barkada mo or friend mo, hindi ka na nila pwedeng mapuntahan. Ang mga kaibigan pala, ang kaibigan dito sa ibang bansa, sa lang sila, sa kaligayahan, kasiyahan. Pero during the time sa mga sa mga problema mo, like sa akin, ma-hospital ka, wala talaga silang maitulong. Hindi din sila pwedeng pumunta kasi may mga amo din sila. Doon ko na-realize na kaya ko pala mag-isa kasi that time ako lang talaga mag-isa. Umiyak ako mag-isa. Tumawag lang yung family ko sa akin, pero naging strong ako that time. Hindi talaga ako umiyak. Yes, hindi talaga ako umiyak. Hindi ko pinakita sa kanila na umiyak ako, nandun ako sa hospital. Pinakita, parang maiyak na ako guys. Pinakita ko lang sa kanila na strong ako kasi ayaw ko ding mag-alala sila sa akin. Pero that time na umuwi na ako kasi 4 days ako sa hospital. Sabi ng doktor Friday, okay na daw, pwede na daw akong lumabas. Pero ako ang naghindi kasi iniisip ko pag umuwi ako sa bahay, ang ingay kasi sa bahay, dalawa kasi yung bata ng anak ng amo ko. Tapos ang ingay-ingay pa nila, paano ako matutulog doon? Ang gusto ko lang is
magstay ako ng isa pang gabi para maka-recover pa ako sa tulog, kasi grabe nang hina talaga ako that time guys, kasi sumasakit ang tiyan ko. Sabado pa yon, Sabado pa wala akong kain, hindi na talaga ako makakain, kasi kapag kumakain ako susuka na talaga ako, hindi na siya tatanggap ng pagkain sa sa loob, wala na siyang matatanggap na pagkain dahil grabe na ang sakit, tapos parang nag-trigger na siya sa loob. So ayun, that time sabi ng doctor, which do you prefer, you go outside, you discharge today or tomorrow? Sabi ko na nga, if it is okay daw, bukas na lang, Sabado, kasi sila ni amo Friday yon, busy din sila si amo, tapos yung amo kong lalaki Sabado wala siyang trabaho, pero alam ko Sabado ng hapon that time may violin ata yung alaga ko. So sabi ng doktor, okay, tomorrow na lang daw ako lalabas Sabado. So na okay yun. So nakarelax pa talaga ako nung Friday night. Tapos nakalabas ako nung Sabado na talaga. Sinundo ako ni amo mga alas 6 na, kasi may violin pa yung alaga ko. Okay na din kasi nakatulog ako ng maayos. Ang nakagandahan lang dito guys, kahit walang nag-aalaga sa'yo, walang nagko-comfort sa'yo sa tabi mo, anong nangyari sa'yo, okay ka lang ba, walang diba sa atin pag na-hospital tayo, may nagko-comfort sa atin, may maganon-ganon sa atin, may diba, may maghahag sa atin. Dito hindi mo yan talaga ma-feel. So pagkalabas-labas ko, doon na talaga ako maiyak-iyak, kasi naka-recover na ako. Tumawag yung mga kapatid ko, family ko, doon na talaga ako naiyak. Doon na nila ako ini-encourage na okay lang, naka-recover ka na. Pero grabe yung pinagdaanan ko that time. Yung ikaw lang talaga mag-isa. So yun, doon ko talaga na-realize na ang hirap pag malayo ka sa family mo, na magkasakit ka. So sa mga friend ko dyan na nasa ibang bansa din, ingat-ingatan natin yung mga sarili natin. Pero yung gallbladder ko talaga, matagal na pala yun. Hindi ko lang talaga ini-ignore ko lang talaga. Sumasakit na yung tiyan ko dati pa, mga 3 years ago. Pero never talaga ako nagpa-check up. Akala ko okay lang ako, pero hindi na pala, acute na pala siya. Pero thanks God, naka-recover na ako. Magto 2 months na siya ngayong this month, 31 kasi ako na-confine last July. But thanks God na naka-recover na ako. So ayun, yun ang story ko. Ang hirap guys, ma-hospital ka na wala kang kasama, wala kang family. Dito ko talaga yan na-experience. Napakahirap na ikaw lang talaga mag-isa, wala ka talagang mapagsabihan na ang sakit dito, ang sakit, pwede mo akong pwede pakikuha ng galaw-galaw ka talaga. Kailangan ka talaga gumagalaw kasi walang tumutulong sa'yo, ikaw lang talaga mag-isa. So ayun ang story ko, manghiyak-ngiyak na ako, pero grabe guys, as in, pero okay na ako ngayon. So salamat sa pakikinig, ingat-ingat tayo guys. Thank you for watching, bye bye.